Dear Kuya Rex, ako si Jay, 21 years old, isang graduating college student. Lumaki ako na kami lang ni Mama ang magkasama. Sanay na ako na kami lang dalawa ang magkakampi sa buhay. Kaya noong sinabi niya sa akin na magpapakasal siya ulit, hindi ko maipaliwanag ang kaba sa dibdib ko. Hindi dahil sa ayaw kong sumaya siya, kundi dahil sa takot na baka may magbago. Anak, mabait siya at hindi siya nalalayo sa edad mo. Kaya sigurado ako magkakasundo kayo. Masayang sabi ni Mama habang inaayos ang buhok niya sa salamin. Doon ako unang nagtaka. Hindi nalalayo sa edad ko? Nang dumating ang araw na ipinakilala siya sa akin, halos malaglag ang pangako. Inaasahan ko ang isang matandang may beer belly at ubaning buhok. Pero ang bumungad sa akin ay si Ryan. 29 years old, matangkad, moreno at may mga matang parang laging nangungusap. Ang ganda ng katawan niya, bakat ang muscles sa suot niyang puting t-shirt. Hi Jay, finally na-meet din kita. Bati niya, sabay lahad ng kamay. Ang boses niya, ang lalim pero malambing, parang humahaplos sa tenga ko. Inabot ko ang kamay niya, ang init, at sa sandaling nagkadikit ang mga palad namin, may kakaibang kuryente akong naramdaman. Isang pakiramdam na alam kong mali pero hindi ko mapigilan. Hello po tito, sagot ko na medyo nauutal. Tumawa lang siya ng mahina. Wag mo na akong tawaging tito, Ryan na lang. O kung gusto mo, kuya, mas okay pa. Pero sa isip-isip ko, hindi kuya. At lalong hindi tito ang gustong itawag ng puso ko sa kanya. Nagsimula kaming tumira sa iisang bubong. Sa umpisa, ilag ako. Nahihiya ako sa kanya. O baka mas tamang sabihing natatakot ako sa sarili ko. Pero si Ryan, sadyang mapagbigay at maalaga. Hindi siya yung tipong stepfather na bossy o napakatatay. Para kaming magtropa sa bahay kapag wala si Mama. Isang gabi, nabutan niya akong nag-aaral sa sala. Madaling araw na noon at hirap na hirap ako sa thesis ko. Kape? Alok niya, sabay lapag ang isang umuusok na mug sa mesa ko. Salamat, tipid kong sagot. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nakasando lang kasi siya at boxers. Ang bango-bango niya, kahit bagong gising lang. Amoy sabon at lalaki. Umupo naman siya sa sofa, malapit sa akin. Huwag mong masyadong puyatin ang sarili mo, Jay. Masama yan. Kailangan eh. Deadline na kasi next week. Sagot ko habang nakatitig sa laptop. Na kunyari, busy. Naramdaman ko ang kamay niya sa balikat ko. Pinisil niya ito ng marahan. Bilib ako sa'yo. Alam mo yun? Ang sipag mo. Ang swerte ng mama mo sa'yo. Yung halos na yun, parang tumagos sa buto ko. Naninigas ako. Gusto kong umalis ang kamay niya, pero gusto ko ring manatili. Manatili doon habang buhay. Salamat, Ryan. Sabi ko na lang. Simula noon, mas naging close na kami. Madalas kaming mag-gym ng sabay. Tinuturuan niya ako sa tamang pagbubuhat. Minsan, kapag nag-a-assist siya sa akin sa bench press, sobrang lapit ang mukha niya sa mukha ko. At ramdam ko ang hininga niya. Naaamoy ko ang pawis niya na lalong nagpapadagdag sa pagkalalaki niya. Sa sandaling iyon, nakalimutan kong asawa siya ng nanay ko. Ang nakikita ko lang
ay isang lalaking gusto kong angkinin. Lumipas ang mga buwan at lalong lumalim ang nararamdaman ko. Alam kong bawal. Diyos ko, asawa siya ng nanay ko. Tuwing nakikita ko silang magkasama at nagkaka-holding hands o naghahalikan, parang pinipiga ang puso ko. Ewan ko ba? Nagsiselos ako. Oo, sobrang selos ang nararamdaman ko. Pero wala akong karapatan. Isang linggo, umalis si Mama para sa isang business trip. Kami lang ni Ryan ang naiwan sa bahay ng 5 araw. Tayong dalawa lang muna ah. Huwag kang mag-alala. Sagot ko ang pagkain. Biro niya habang nagluluto ng dinner. Yung mga gabi na kami lang dalawa, yun ang pinakamasaya at pinakamahirap na parte ng buhay ko. Sabay kaming nanonood ng Netflix, nag-iinuman, nagkukwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Isang gabi, medyo naparami ang inom namin. Nakaupo kami sa sahig, nakasandal sa sofa. Alam mo, Jay, sabi niya, medyo mapungay ang kanyang mga mata. Kung nagkaanak ako, nang maaga, siguro kasing edad mo na. Pero parang hindi naman anak ang turing ko sa iyo eh. Bumilis ang tibok ng puso ko pagkarinig ko ang mga salitang yon. Eh ano? Tumingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata. Ang lalim ng tingin niya, parang binabasa niya ang kaluluwa ko at kung anumang nasa isip ko. Ewan ko, basta komportable ako sa iyo. Sobra. Bigla niyang nilapit ang mukha niya. Sa sobrang lapit, akala ko hahalikan na niya ako. Pumikit ako at hinihintay ang mangyayari. Pero naramdaman ko lang ang tapik niya sa pisngi ko. Tulog na tayo, Jay. Lasing na tayo. Bulong niya. Nang imulat ko ang mata ko, nakatayo na siya papunta sa kwarto niya. Naiwan akong tulala, bitin na bitin, at punong-puno ng tanong. Ang turning point ay nangyari noong birthday ko. Nag-celebrate kami sa bahay. Masaya si Mama, masaya rin si Ryan. Pero ako, may dinadalang bigat na ako lang ang nakakaalam. Nang matapos ang party at tulog na si Mama, lumabas ako sa terrace para magpahangin lang. Sandali pa, narinig ko ang pinto at nakita ko si Ryan. Happy birthday ulit, bati niya sabay abot ng isang maliit na box. Nang binuksan ko, isang relo at alam kong mahal iyon. Salamat, Ryan. Hindi mo naman kailangan mag-abala sa akin, sabi ko. Para sa'yo, kahit ano, sabi niya. Tumabi siya sa akin sa may railings ng terrace. Jay, may problema ka ba? Napapansin ko kasi nito ang mga nakaraang araw na parang iniiwasan mo ako. Huminga ako ng malalim. Ito na ba yun? Sasabihin ko na ba? Hindi kita iniiwasan. Pagsisinungaling ko. Ayoko lang. Ayoko lang na maging sagabal sa iyo ni Mama. Natahimik siya. Tapos, humarap siya sa akin. Hindi ka naman sagabal. Ikaw ang pamilya ko ngayon. Mahalaga ka sa akin. Paano kung nanginginig ang boses ko? Paano kung higit pa sa pamilya ang nararamdaman ko? Sa tanong kong yon, natigilan siya at nakita kong nanlaki ang kanyang mga mata. Ang katahimikan sa pagitan namin ay nakakabingi. Jay? Banggit niya na parang nagbabala. Pero hindi ko na napigilan. Ang damdaming matagal kong kinikimkim, sumabog na.
Mahal kita, Ryan. Hindi bilang tatay. Hindi bilang kuya. Mahal kita bilang lalaki. Alam kong mali. Alam kong nakakadiring pakinggan para sa iba. Pero yun yung totoo. Yumuko ako. Hinihintay ang galit niya. Hinihintay ko ang sampal o di kaya suntok galing sa kanya o ang pagpapalayas niya sa akin. Pero naramdaman ko ang pag-angat niya sa mukha ko. Inawakan niya ang baba ko. Nakita ko ang mga mata niya, ang gulo at ang pagkatakot. Pero naroon din ang isang emosyon na hindi ko inaasahan. Isang uri ng pagnanasa, awa o pagmamahal din. Jay, bata ka pa. Nalilito ka lang, sabi niya, pero ang boses niya ay nanginginig din. Hindi ako nalilito, Ryan. Matagal na to. Nararamdaman ko to. Nararamdaman ko na hindi lang ito one-sided. Mali ba ako? Tanong ko. Nagmamakaawa na sana totoo ang hinala ko. Hindi siya sumagot. Sa halip, niyakap niya ako. Mahigpit. Yung yakap na parang ayaw nang bumitaw. Sinubsob ko ang mukha ko sa dibdib niya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Mali to, Jay. Bulong niya sa buhok ko. Maling-mali. Pero hindi ka bumibitaw. Sagot ko. Doon na nangyari ang hindi dapat mangyari. Humiwalay siya sa yakap. Tinitigan ako. At sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi. Mabilis, mapusok, puno ng takot at pagnanasa. Isang halik na ang nagsasabing, gusto rin kita. Sa isip ko, mali ito. Sobrang mali. Asawa siya ng nanay ko. Tatay-tatayan ko siya. Pero sa sandaling yon, wala na akong pakialam. Gumanti ako ng halik. Isang halik na puno ng pagnanasa. Ng sakit, ng pagmamahal, ng walang mapaglalagyan. Niyakap ko siya ng mahigpit at niyakap niya rin niya ako. Jay, bulong niya sa pagitan ng halik namin. Patawad, patawad. Pero hindi siya tumigil. Kaya hindi rin ako tumigil. Nung gabing iyon, naging akin siya. Kahit sa isang gabi lang. Kahit hiram lang. Pumasok kami sa silid ko. Doon namin itinuloy ang init na aming nararamdaman. Hanggang dumating sa point na kumain ako ng lollipop. Nakatikim ako ng cheese. At napasukan ako ng isang bagay na alam kong bumasak sa loob ko at sa pagkalalaki ko. Pero hindi ako nagsisisi doon. Ginusto ko naman yon. At kitang-kita ko sa kanyang mga mukha ang kasiyahan pagkatapos nun. Kinabukasan nagising ako na puno ng takot at hiya. Hindi kami nag-uusap. Umiwas siya. Umiwas din ako. Bumalik ang pader sa pagitan namin. Pero mas makapal na ngayon. Punong-puno ng guilt. At alam kong hindi alam ni Mama na may nangyari sa amin nang kinakasama niya. Tuwing nakikita ko siya o inaasikaso siya at niyayakap siya, parang pinapatay ako sa konsensya. Paano ko nagawa yon? Paano namin nagawa yon? Isang linggo na ang lumipas, kinausap ako ni Ryan. Sa labas ng bahay, sa loob ng kotse niya. Jay, panimulan niya na hindi makatingin sa akin. Aalis na ako. At sa mga sandaling yon, nanlaki ang mga mata ko.
Ano ibig mong sabihin? Iiwan mo si mama? Hindi ko kayang lukoyin ang nanay mo. At hindi ko kayang sirain ang buhay mo. Garangal ang boses niya. At ang nangyari sa atin, totoo yun. Naramdaman ko yun. Pero mali. Jay, maling-mali yun. Pero mahal kita. Lakas loob kong sinabi ulit habang tumutulo ang luha ko. Ryan, mahal din kita. Pwede naman tayong... Hindi pwede. Sigaw niya, sabay hampas sa manibela. Tapos humina ang boses niya. Umiiyak na rin. Anak ka ng asawa ko. Pamilya tayo dapat. Kung ipagpapatuloy natin ito, sisirain natin ang nanay mo. Kaya mong makikita siyang wasak? Dahil sa akin o dahil sa atin? Sa akin, hindi ko kaya. Wala akong naisagot sa mga sinabi niyang yon. Dahil tama naman siya. Mahal ko siya. Pero mahal ko rin si mama. Lalayo ako. Mag-a-apply muna ako ng trabaho sa ibang bansa para makaiwas muna sa mga nangyayari sa pagitan natin. Pero pakiusap ko, wag na wag mong sasabihin sa mama mo. Lihim lang natin to. Mag-aral ka ha. Maghanap ka ng taong pwede mong mahalin ng malaya. Hinawakan niya ang kamay ko at sa huling pagkakataon, hinalikan niya ako. Ikaw ang pinakamagandang sandali ng buhay ko. Ikaw lang yon, Jay. Paalam. Ilang taon na ang lumipas mula ng araw na yon. Nasa abroad pa rin si Ryan. Nagko-communicate pa rin sila ni mama. Paminsan-minsan siyang umuuwi. Pero nag-iba na ang tingin ko sa kanya. Kinalimutan ko na rin ang mga nangyari sa akin at ibinaling ang atensyon ko sa ibang bagay. Pero hindi ko pa rin inalis sa puso ko ang nararamdaman ko para sa kanya. At hindi ko alam kung sa kanya ay mayroon pa rin. Nagkakatinginan pa rin kami. Pero alam kong sa bawat sulyap namin, sa bawat tinginan, ay mahahalungkat ang nakaraan sa amin. Umaasa ako na darating sa akin ang taong mamahalin ko ng malaya. Hindi yung bawal. Yung malaya akong ipangalandakan sa mundo na mahal ko siya at handa kong kasama sa habang buhay. Hanggang dito na lamang, Kuya Rex. Maraming salamat sa pagbasa sa aking kwento. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Jay.